Alright, ito mga kapsat, mega love shoutout. Nandito tayo kay Attorney Rene Bueno. Buena mano kay Attorney Rene. Ano to? Trial or panic na? Ping Lacson, blasted, boring and slow impeachment trial. Jose Marie Chan, pasok na. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang pahayag ni Senator Judge Ping Lacson na kung saan ang sabi niya ay medyo nababagot siya, nababagalan sa takbo na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Parehong-pareho ito ng mga katanungan sa akin ng ating mga subscribers at viewers. Dahil ang tanong nila ay, Attorney, bakit mas mabilis pa ang takbo ng Grab delivery driver kesa sa impeachment trial? Abaya, medyo may katotohanan naman sapagkat kung napansin nyo nung nakaraang linggo ay medyo talagang makupad pa sa bagong. Makupad pa sa bagong ang takbo ng impeachment trial. Kaya maupo muna kayo dyan. Shoutout, Rogelio Benaventura from Nueva Ecija. Shoutout dito sa aking YouTube channel. Sabi nga ni Senator Judge Ping Lacson, kung magpapatuloy ang ganitong takbo ng trial, baka bago matapos ang trial ito ay may apo na kayo. O kaya naman ay may bago na tayong national bird. No? Ang national bird natin hindi na maya, kundi pipit na ang ating magiging national bird. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full Again, power sa mga of bagong pasok, legendary like and military subscribe po tayo. vehicles. So, ilatag natin ang ating diskusyon ngayon kung bakit nagrereklamo ang Senado na slow pace at nakakabagot ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at kung paano natin ito aayusin nang hindi tayo nakakasuhan ng kontempo, hindi natin nilalabag ang mga provision ng Rules of Court of the Philippines at lalong-lalo na din yung Rules of Procedure on impeachment trial sa Senado. Okay? So, kasi reklamo na reklamo ng ating mga netizens, medyo boring yung trial ni Vice President, medyo mabagal ang takbo. So, ang sabi nila ay sobrang focus daw sa technicalities at sa procedure. Na totoo naman, no? Yung first day pa lang talaga namang sumobra yung yung focus doon sa technicalities at sa procedure. Kung mapapansin niyo, masyadong dinibatihan yung threshold constitutional votes required na 16 based on the 2/3 votes na manggagaling sa 24 members of the Senate. Anyway, no? Imbis na magkaalamanan na kung saan napunta yung confidential funds, di ba? Dapat dumiretso rin. No? Anyway, naubos yung oras sa pangayan ng mga abogado tungkol sa legal terminologies at kung paano bibilangin yung boto. Sabi ko nga, yung 2/3 nakabase sa 24 kasi nga 21 sila, no, nakakulong yung dalawa, yung isa tago na tago. So saan pa ang gagawin pa siya? 24, 21 o doon pa sa babawasan pa kasi yan no? Baka mamaya may maaresto pa. So medyo magulo. Pero sana pinagpaliban mo na yun no? At alam nyo naman yung feeling na parang excited ka makipag-date. Alam mo yun? Tapos nung nakita kayo ng kadate mo, niyaya mo sa restaurant, imbis na mag-order ng pagkain, no, pinagtalunan niyo muna ng 2 oras kung saan no yung font no nakasulat ang menu o kaya kung ano ang mga rekado ng mga menu doon na nakasulat at bago kayo umorder. Ganun din ang nangyari sa Senado sa unang araw. Mahigit 1 oras ang talaktakan sa pambungad pa lamang. Abay pag ganun ay baka mag-away-away nga kayo talaga diyan. So para magjowa o magsyota o nagliligawan pa lamang, no? Mag-aalas 12 na hindi pa nakaka-order ng kakainin nila dahil sa debate kung ano ang sahog ng kare-kare o anong isang mechado. So nung naka-order, 1:00 na ng hapon. No? So after that, fasted yung lalaki. Okay, so dito naman sa pag-uusapan natin, isa sa mga direktang pinuna ni Lacson ay ang maagang pagtatapos ng pagdinig dahil wala yung susunod na testigo. Arton Zala, may mga araw na natatapos ang hearing kasi hindi pa dumadating si NBI Director, Regional Director na si Jeremy Lotto. So pag ganito natapos na maaga yung unang testigo, para hindi sana masayang yung oras, para hindi sana masayang yung araw, dapat may standby doon na kung sino yung potential na pwedeng sumalang na testigo, nandoon na. Tapos isalang mo kagad alas 2, alas 3, o alas 4, alas 5, natapos na, may oras pa, salang mo na kagad. No? Alam niyo, sa totoo lang, akala ko sa chat messenger lang may nag-ghosting Pati pala sa impeachment court, meron ding may on the way na o best lines din ng mga saksi. So, ending, idle court time. Walang nagagawa ang mga senador kundi mag-cellphone o magbilang ng butiki sa kisame. So, sasayang yung oras, di ba? Imbis na after the first witness, dapat mayroong naka-standby doon sa kwarto, no? At pag natapos ng isa, pasok yung susunod na testigo. Ito yung talagang pinuna ni Senator Judge Ping Lacson na kapag medyo mabagal yung pacing ng trial,
natatakot siya na baka mamaya kumakanta na naman si Jose Marichan ng mga Christmas songs. Hindi pa tapos yung impeachment trial. No, baka mamaya may Funny Valentines na ang kanta. Nandiyan pa din tayo sa session hall sa impeachment trial court. Alam niyo, meron tayong 92 days. Merong 92 days ang impeachment trial court para dinggin ang 4 na articles of impeachment. Andiyan din yung tungkol sa confidential funds, sa grave threats, no, culpable violation of the Constitution. Yan yung mga i-discuss Sa bilis na isang saksi kada linggo. Dito nagbababala, no? Dito nag-warning si Ping Lacson na baka abutin pa tayo ng Pasko. So baka mamaya makita nyo na lang si Jose Marichan din kumakanta ng Christmas sa loob ng impeachment trial court. Di ba? Isipin niyo, di ba? Kumakanta si Jose Marichan no sa presiding officer, as presiding officer na si Jose Marichan. Tapos ang pinakikinggan pa rin dyan sa Senado ay I object, Your Honor. Objection, Your Honor. Objection sustained. Objection overruled. Imbis na hamon at keso de bola ang asikasuhin, ang binubuklat ng mga senador ay supuena. Parang saklap, di ba? Inabot tayo ng Pasko diyan sa impeachment trial. So, ano ang dapat gawin diyan, no? Ano ang dapat na solusyon, no? At gawing schedule ngayong linggo para hindi mabalam, hindi bumagal yung takbo ng impeachment trial. Kasi para kay Ping Lacson, andiyan na lahat yung ebidensya, andiyan na lahat yung testigo. Bilis-bilisan naman natin nang tayo ay makapag-focus sa ibang gawain ng Senado. Huwag natin pabagalin, no? At ginagawa natin masyadong technical. Okay? So dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson kay Senate President Chis Escudero. Okay? Dahil siya yung presiding judge. Maglagay daw ng holding room sa Senado. Doon mismo sa Senado, magkaroon ng holding room. Anong konsepto yan? Parang pila sa bangko o sa Jollibee drive-thru. Habang may siniservisyohan doon sa counter, dapat may 3 pang nakatayo sa likod na ready na mag-order, no? Kapag natapos ng isa, salang agad yung kasunod. So, walang sayang na oras, walang sayang na pagkakataon. Actually, pwedeng i-apply yun So, nakapag-drive-thru na ba kayo, di ba? Ganun minsan, pag dumadami yung nakapila sa likod, meron na lumalabas na ibang staff, di ba? Kinukuha na kagad yung order, di ba? Naka-standby na sila. Ngayon, tingnan natin kung paano ito may ilalapat, no, ngayong linggo. Today is July 13, no? At dito sa pagharap ng mga testigo mula sa NBI, ito nga si NBI Director Melvin Matibag ay actually nakiusap na naagahan ng kanyang pagtestigo dahil may law enforcement summit siya sa Thailand sa July 21. So sumulat siya. Ito nabasa ko sa newsfeed, no, sa Facebook. Kung saan nilathala, pinpublish ang kanyang request sa impeachment trial court na unahin na siya dahil sa kanyang commitment doon sa enforcement summit na gagawin sa Thailand by July 21. Okay, so imbis na patukurin ang korte, no? Paturukin ang korte kapag natapos na maaga si Attorney Lotok ngayong Lunes, no? Dapat is-substitute at isalang agad si Director Matibag bilang backup witness. Total, willing naman pala si Director na sumalang agad. May formal request na nilabas na sa publiko, nilabas sa social media. So kapag salang ni NBI Regional Director Lotok, pasok na si hindi naman siguro magtatagal ng ganun katagal si Regional Director. Pasok na agad si Melvin Matibag direct. Okay? So, pero bakit hindi sila pwedeng pagsabayin naman sa isang oras? Kasi po, hindi ito choir na pwedeng mag-duet, no? Pero pwedeng magkasunod sa isang araw upang sa Martes, suwabing-suwabi na yung pagpasok ni Attorney Zulaika Lopez. No, ito yung inaabangan Chief of Staff ng Office of the Vice President. So para kung gusto niyo mag-focus doon kay Zulaika, di makapag-focus sa Martes kay Zulaika Lopez. Pero on this day, tungkol sa NBI investigation to or examination, fokusan niyo yung dalawang opisyalis ng NBI. Okay? So siyempre ang tanong dyan, ano ba yan? Baka mamaya may violation dyan sa rules of court. Baka mamaya meron kayong illegalities na mangyayari na hindi sumasang-ayon sa rules of procedure on impeachment trial dyan sa Senado. Palagay ko naman ay walang malalabag na panuntunan, no, pag ganyan ang ginawa ng ating impeachment trial court. Kasi merong nagtataas ng kamay before, no, o nag-volunteer, no, na sinasabi, sir, attorney, hindi ba parang minabadali naman yan? Baka lumabag tayo sa rules of court, no? Kung bagang papaspasan nyo ang impeachment trial. Ang sagot yan ay hindi po. Sa katunayan, mahal ng batas ang mabilis na pagpapasya sa isang usapin na legal, no, sa isang kaso. Yan ang gusto ng batas actually. Sana all, no, mabilis magpasya. Hindi yung tinatanong mo kung anong gustong kainin, sasagutin ng kanang kabit mo na kahit ano. Tapos
kapag o-order ka na, lahat ng mungkahi mo, aayawan. Sabi ko, ayoko na. Sasabihin sa'yo, bahala ka na umorder. O sinabi, gusto mo kare-kare, gusto mo michado, gusto mo ng inihaw na liempo, ay ayoko niyan. So, parang gano'n. So, mahirap yung gano'n. So narito po ay yung tatlong legal na sandigan kung bakit i-lecture natin, i-discuss natin kung ano yung tatlong legal na sandigan, kung bakit pwedeng-pwede yung mungkahi po ni Senator Judge Ping Lacson. Meron po tayong tinatawag na continuous trial system. Sa ilalim po ng mga patakaran ng Korte Suprema, bawal po ang patis na paglilitis. No? Ang batas mismo ang nag-aatas na dapat tuloy-tuloy ang pagpresenta ng testigo hanggang matapos ang kaso. Sabi ng isa, anong patis? Ang patis sa paglilitis. Hindi ibig sabihin yun, parang bibigay ka lang palagi ng teaser. Okay? So, mas gusto ng batas na tuloy-tuloy ang paglilitis, no? Ang pagpapaupo sa susunod na testigo kapag may bakanting oras ay tinatawag na judicial economy. O sa Tagalog, ang tawag din yung pagtitipid sa laway at kuryente ng bayan. Okay? So, the better kung ganun talaga sana ang gagawing sistema sa linggong ito nang medyo bumilis-bilis at wag na natin paabutin ng 92 days yung impeachment trial. Nako, pagpipestahan lang tayo ng mga trolls, pag mayroong nagkamali, pag may tumulunaway, may tumulunaway. Ito yung nag-uusapan tuloy sa social media at sa kanto dyan, sa punduhan. Diba? So, iwasan natin yun. So, focus tayo doon sa pinakasustansya ng kaso. Ngayon, dito, yung baton kasi hawak ni presiding judge, presiding officer na si Chis Escudero. Ayon sa rules of impeachment, may kapangyarihan kasi itong si presiding officer Chis Escudero na ayusin ang order of proceedings. So kumbaga siya yung siya yung bossing, no? Kung sabihin niyang ipasok ang susunod na saksi, walang pwedeng pumalag. Maliban na lang kung mag-object ang majority ng senador. Pero kung ikabubuti naman at ikabibilis ng pagdelitis, no, laban dito sa Vice Presidente, bakit hindi sasang-ayunan yan? Yung halatang epal ka kapag in-object mo yan, gusto mong bilisan Tapos na yung isang testigo, di pasok yung susunod na testigo. Diba? Alam nyo, ang tawag dyan, meron tayong karapatan, lahat yung akusado, no? Kapag may nasa kaso yan, pag naharap sa isang paglilitis, may karapatan yan for a speedy trial. At ayon po sa saligang batas, nakasulat po yan sa Article 3, Section 16, karapatan ng kahit sinong akusado, maging ikaw na ay nagnakaw ng ulam sa rep o ang Vice Presidente ng Pilipinas nagnakaw ng sardinas, so, na matapos ang kaso ng mabilis, no? Kahit sino ka pa man, basta akusado ka, karapatan mo yan for a speedy trial. Ang pagpapatagal ng trial dahil lang walang nakahandang saksi ay isang malaking sampal sa doktrina ng due process of law. Masunod natin, so ang malaking sampal sa doktrina ng due process of law. So kung hanggat maiiwasan natin yan, yung mga ganyang klaseng sitwasyon, ay iwasan po natin na masunod natin yung mga prinsipyo at doktrina na umiiral sa ating mga batas. Okay? Ngayon dito, magiging illegal lang ang pagpapabilis kung mananakaw ang karapatan ng defense team na mag-cross-examine. So ulitin ko, magiging illegal lang yan yung speedy trial kung nanakawin natin yung karapatan ng defense team na mag-cross-examine. Kung biglang magpapasok ng testigo na hindi kasama sa listahan at hindi nabigyan ng oras sa mga abogado ni Vice President Sara na mag-aral, doon tayo may foul, doon tayo may violation. So sasabihin sa iyo ng isa sa mga judges, sabihin, technical foul yan, no? Hindi pwede yan. Pero kung wala naman, diretso yan. Kung nasa listahan naman nina Loto at Matibag, ituloy ang ligaya kung nasa listahan naman yung mga testigo na yan. So sa madaling salita, mga amigos, mga amigas, yung pagpapatakbo ng mabilis, yung pagpapatakbo ng maayos at tuloy-tuloy na paglilitis ay hindi po paglabag sa batas yan. Ito po ay paggalang sa oras ng taxpayers. Siyempre tayo mga nagbabayad ng buwis, kayo pong mga nagbabayad ng buwis, ay may karapatan na malaman agad ang katotohanan. For as long as there will be no violation of the rules of court, the rules of procedure on impeachment trial, no violation of the constitutional law, pwede natin bilisan yan. Okay? Salamat. So, kailangan talagang bilisan yan. Pag pakupad-kupad po ito, abutin talaga tayo ng December. Shoutout, Ninita Umali, ika-70 likers. Sa mga hindi pa nagla-like, gawin nyo ng 100 yung like natin. Mabsata sa mga hindi pa nag-like.
Ryan Niconese, Mark Bon Jovi, shoutout mga Absat. Alright, next topic tayo. Punta tayo kay Chel Jokno, Absat. Countdown tayo in 30 seconds, mga kakabsat. Yan.